May buntag sa tanan no. Guys, as pagkatinuod lang ako sa ko ka Rebel Returnis. Akong sirindiran si Digong. Ako saksi gid ko sa nahimo ni Digong sa kamayo ni Digong. Saksi gid ko. Kaya pag surrender nako, pagkadawat nako og amnesty, dara kung amnesty. Oh. Pagkadawat nako aning amnesty, na-sign ko sa Oriental. Ilawom sa panggamhanan ni Digong nga si Digong Duterte, mayor pa dito sa siyudad sa Davao. Dito ko na sign sa Oriental. So daghang kong natabahan nahimo dito natabangan. Ako ang nahimo ditong presidente sa mga Rebel Returnis. No? Tanang mga Rebel Returnis, ako nang gi alalayan gyud nga dili sila pagawong anang mga himuon silang guide gan sa mga sundalo. Kay kami nag-surrender gusto mi mobalik sa bakan sa balaod nga anang manginabuhi nga tinarong. Di sad mi gusto nga himuon ming elemento nga pag-guide. Noon sa mga ubang mga kauban surrenderes na may nagkapgo. Katon mo to ni guide pero kami nga wala mi magkapgo, civilian mi. So doon na may mga asosasyon ug ako ang nahimong presidente sa Davao Oriental. Ilawom sa gahom ni Mayor Duterte sa siyudad sa Davao. Kay siya maging nagtabang nako. Siya akong surrenderan antun nga tatagaan ko ng amnesty. So daghang kong natabangan sa Davao Oriental ato. Gani doon nato yung mga nadakpan nila nga duha ka tawo na preso. So gipaila gipatawagan ko sa mga pulis kung kaila ba ko ato, nakaila gid ko. So akong gimaymayan sila nga di na gid sila mobalik sa bukid. Ano to nga niingon tong hangyo tong isa nga mobalik siya balik sa bukid kay iyang kuhaon yung asawa. So akong mayang pag humali mo makumbinsi mo asawa, so balik mo baba mo kay para manginabuhi tag tinarong gud kanang civilian. So mo to balik siya sa bukid. Akong gikuha siya, gipagawas ako sa presuhan. Kung gikuha, babalik ko sa bukid haron makuha yung asawa. Sus, wag tayo swerte. Waaptig mga simana pag adto na sa bukid, na-raid siya, patay siya. Ako lang po siya ako lang po siya gitabangan. Pagka-ready lang, 5 kabuk patay. Sa mga 5 kabuk patay kauban mga NPA. Nilubong sila sa kabuk, usalang kabangag, 5. So akong gihangyo si Mayor Duterte nga akong makuha tong mga 5 kapatay. So nakuha gid ako ug akong gipang tawagan ang mga parente. Nalubong sila tinarong. Kay di mo gito makuha nila kung wala na ko tabangi. Kay usa ako man ang presidente sa mga Ribertones. Gusto na ako nga tarungon og paglubong ang mga kuan kay mga inosente po na taon. Wata kasayod ana nga kanang mga tawo na unsay hinungdan nga nagrebelde sila. Agi kuan nga maayo ta sa gobyerno atong ipanghatag palubong nilang tarong dako isang pasalamat sa kuha karon nibalhin ko asahin nalapod ko dis Davao ades mong barangay nahimo kong barangay auxiliary daro kung barangay barangay auxiliary ko niduol ko ni mayor nga dili ko magpasahin na po sa iyang siyudad. So niingon si mayor nga wala na may bakante diri so dito lang kasi yung barangay. So nahimo kong barangay auxiliary. O way surte lain ang po ng kapitan lain wala taktak ko pagka barangay auxiliary may problema na kay di man na ingon dili man ta ingon nga di ta mabuhi og wa tay trabaho sa gobyerno nanguling ko mo ni ako ang style wala naman ko pero sa ingon ikasulti nga ang mga Duterte ilang gikasilagan no ambot lang pagtino saksi magyud ko kanang giingon nila nga DDS tinuod man na ako miyembro ko sa DDS. Pero kanang ilang giingon nila nga miyembro sa Davao Death Squad kanang DDS dili si Duterte ang nagmungna ang Davao Death Squad ang mga kalaban sa mga politiko ni Rodrigo Duterte. Kay gusto nila nga daoton ming mga surrenderis nga DDS niya ni Mayor sa una sa Mayor pa si Digong wa pa mahimo siyang presidente. So gusto niya daoton ang mga DDS. Ang tinuod ang meaning namo sa DDS Digong Duterte supporters. Kami ang mga surrenderis. Dili kay ingon nga
Davao Disquads ang nagmugna ang ng Davao Disquads ang nagmugna ana para lagubon lang nila ang mga maayong binuhatan ni Digong. Kaya ubang mo mga kauban ng mga DDS pod sa una, Davao Digong Duterte supporters. Sila duman mi. Pero kaning uban po mga kauban ako, nadala po sila sut-sut po sa kalaban ba kanang mga dagko pong kalaban nga politiko ni Digong Duterte. Gusto nila dauton ang mga supporters ni Digong. Himo nilang bayran nila para mupatay lang tao. Kung sa'yo nahimo ni Digong pod, kutob katong mga DDS ni Digong katong Digong Duterte supporters, yang palayason, tangtangon niya sa kuan kay dili man na mo isugo ni Digong nga mopatay og tao. Ang among trabaho sa una monitoring lang mi kung asa ang katong mga daotang mga elemento mo na niya i-report na mo sa iya tapos iya po nang niibog iya po na punong ipadakop sa iyang mga kuan sa mga forces. Dili ka ingon nga kami mga mopatay na gimig tao dili wala na. Digong Duterte supporters mi dili mi ingon DDS kanang DDS nga ilang DDS nga Davao Disquads mao kana ang mugna kana sa mga kalaban nga politiko ni Digong. Sila ang mugna gusto nilang gadauton og maayo ang tao ang katungod ni Digong dauton nila. Kami mga DDS sa una nga supporters ang nagmugna na kalaban ni Digong sa mga politiko. Ilang giusab ang Digong Duterte supporters giisab nila Davao Disquads. Nawara na pambayaran nila. Sila ang bayad pero dili si Digong na nagsuwag mo patay mig tao. Ang amo lang trabaho dito monitoring lami og asa nakalubog ng mga daotang elemento mora na. So karon wala ko trabaho. Nanguling lang ko. Nanguling lang ko. So mo lang na ako saksi ko ana. Ako DDS ko DDS gyud ko klaro DDS gyud ko ni Digong Duterte sa una sa unang panahon pa bata pa ko. Pagsunod ako paghatag aning amnesty. Si Digong Duterte mayor pa siya ani siya. May naghatag sa amnesty daw si katabang. Buhi pa to June pala gani. Pero kami dili gid mi mo patayay ito tao. Monitoring lang mi. Sa una siya pagka DDS Digong Duterte supporters mi. Dili mi Davao Disquads ang nagmugnaan ng Davao Disquads nagmugnaan na ang kalaban na ni Digong Duterte. So mao na lang na karon ako trabaho. Wala ko trabaho ron. Unsa man ni tawo ni ubang kuan nabutahan mo dato ang kuan karon ato ang gobyerno karon nabutahan sa mga kwartahan. Mga malita-malitang kwarta gusto nila nga si Sara po ilang target nga dili na padaganon og totally impeach kay di na padaganon og presidente. Kaya mudagan ni presidente Sara mudaog mo gyud na. Ako wala naman ko ingon nga nagtrabaho pa ko sa ilang trabaho nanguling lang gani ko wala ko trabaho nanguling ko para ko makapalit og bugas. Pero di gyud ko mobiya suportar sa ilang mga Duterte. Kita ko kay sila katamang sa ko og gawas pa ang ilahang pagtatar sa mga tao pantay-pantay. Kung isa tong nakasala, hamtang gito sa insakto. Mao bitaw karon nga daghang kay nagrebelde kay unsa man nga ang atong gobyerno karon palakasay man. Palakasay. Pero sa kang Digong sa una, way palakasay. Bisan tao niya, bisan kami sa una mga DDS ni Digong mga supporters basta makasala. Hinto gyud mi. Pero karon sus Ginoo ko. Ang mga sala karon mo'y naghari, ang mga dagkong sala mo'y naghari. Gamay na lang, maihap na lang sa tudlo ang tarong-rong politiko. Maihap na lang. Maihap na lang. So, karon panahon na, hawol pa sila ron, ilaharong panahon na. Pero pag-abot sa panahon nga mahukman sila sa Ginoo, diha sila maghinulsol. Pag mudaog na si Sara pagka-presidente, mahimo sa presidente kana tanang mga dautan mga tinguha kanang mga paldo-paldong kwarta nga gikan sa kaban sa panudalan sa kwarta sa katawhan karon ipang kaw-kaw na nila mao bitaw nga si Leni Robredo wali dili mo dagan pagka presidente ngano mo dagan man siya pagka presidente wa naman sila ay mahimo wa naman sila makurap sa kwarta kay hurot naman
utang sa Pilipinas, grabe, tumpi-tumpi ang utang. Karon kung mupuli si Robredo, siya ang luoy kayo. Siya ihata ng bayro nun, ihata ng tubagonon kung mahimos presidente. Karon atong paningkamutan si Sara. Kay kanang tanang kwartaha tanan, nga kanang ilahang gipangkurakot. Balik na, balik na. Kung dili mabalik na, kulong na ang kanang nangurakot ana katong minalitang kwarta, kulong na sila. Kwarta na sa mga tao nga ilahang kurakot. Ilang isiyuhan si Sara nga pila ra to, milyon ra to ang ilang ingon sa confidential fund. Naaman ang kwarta. Gawas pa na ang mga tabangan. Dili mo dingon si Sara gon matabangan tanan tungod sa palapad sa Pilipinas. Dili na matabangan tanan. Nya, gawas pa na ang kwarta. Na ang kwarta. Wala gigasto. Samantala katong karon sa admin karon minalitang kwarta. Asan man to karon? Bilyon to. Kung kang Sara sa ulay lang isyo karon gusto lang i-impeach, milyon lang. Pero ang pagkatinuod ang kwarta na naay nakuha siguro katong namo poy nakita niya nga namo poy na siya kuan nga na siya natabangan gyud pod. Nga atong tinuod gyud nga tabangonon. So mao na tabangan na to maayo nga mabalik si Sara pagka presidente kay parang malimpyo ang ato ang mga padaga sa ato ang nasod. Nahugaw na kayo. Wala laing makalimpyo ani kundi si Inday Sara ra mahimong presidente.